Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Ito ang dahilan, ang pagmamataas ay sa Diablo. Ang unang ginawang kasalanan ni Satanas ay pagmamataas. Siya na nagsimula na kerubin na pinahira ng langis, na tinawag na Lucifer o tala sa umaga, ay nagpalalo kaya't bumagsak. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay." Si Satanas ang dumaya kay Eva. Sa pamamagitan ng kanyang katusuhan ay pinagkasala niya ang tao gaya ng pagkakasala niya. Siya ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Ang buong sanlibutan ang kalipunan ng lahat ng nagkasala. Ang lahat ng nagkasala ay namumuhay sa pagnanasa ng laman. Sa pamamagitan ng laman ay patuloy na nakapandaraya si Satanas. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit siya ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang kabutihan sa hindi karapat-dapat, ang kanyang pag-ibig sa hindi dapat ibigin. Ibinigay niya ang kanyang biyaya dahil sa pag-ibig niya sa makasalanang sanlibutan. Ang kanyang pag-ibig ay gayon na lamang kung kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang Panginoong Hesukristo, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo na kanyang tanging anak ay Diyos. Ngunit hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao at kinuha ang anyong alipin. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing at ng ikatlong araw ay binuhay na muli ng Ama. Ito ang biyaya ng Diyos. Si Kristo, ang anak ng Diyos na nagpakumbaba at ganap na sumunod sa Diyos Ama, ay namatay para sa ating kasalanan noong tayo ay mga makasalanan pa. Ngayon siya ay buhay at nakaluklok sa kanan ng Ama sa langit. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Kristo noong siya ay ating sampalatayaan at tanggapin. Sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng ating sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang hindi pagmamalaki dahil sa pananampalataya kay Kristo ay pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Ang pananalig na siya ay binuhay na muli ng Ama at pagpapahayag ng ating bibig na siya ay ating Panginoon ay pagpapasakop sa Diyos. Ang pagpapakababa ay pag-amin na sa ating sarili ay wala tayo ni anuman na maipagmamalaki, na tayo ay lubos na maralita at walang ibang maaasahan kundi ang Diyos.
Ang pagpapasakop sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang utos, at ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananahan sa Kanya at siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na Kanyang ibinigay sa atin. Ang nagpapasakop sa Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sa kapangyarihan ng Diyos na nasa atin, malalabanan natin ang Diablo at siya ay lalayo sa atin. Ang pagpapakababa sa harap ng Diyos ay pakikinig at pagtupad ng Kanyang salita. Sinabi ng Panginoong Hesus, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Maging tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay pagwawaksi sa mga bagay ng laman at pagtutuon ng ating isip sa mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Busugin natin ang ating isipan araw-araw ng salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos ang kaisipan ng Espiritu at ito ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng Espiritu ay ang kaisipan ni Kristo, ang sakdal na mapagpakumbaba at masunurin na ngayon ay nasa atin. Tayo na sumasampalataya ay napakong kasama ni Kristo. Hindi na tayo nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay ikinabubuhay natin sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa atin ay nagmahal at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo ay magagawa nating magpakumbaba at maging masunurin sa Diyos gaya niya. Makapamumuhay tayo na malaya sa kasalanan at sa sumpa. Dahil si Kristo ang naghahari sa atin, siya ang pumupuspos sa atin ng Kanyang katuwiran at pag-ibig.